Bro, magandang araw sa inyong lahat. So salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makagawa ulit tayo mga bro ng mga panibagong kalaman, mga video patungkol sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, home service tayo. So dito tayo sa lokal ng Dila. Yan, so shoutout sa mga kapatid mga bro ng shoutout sa mga kapatid dito sa lokal ng Dila sa Santa Rosa. At doon sa owner ng motor na ito kay Brad Jeff. Yan, so shoutout bro. Saka sa gagamit na motor kay Brad Ace. So ang problema nito mga bro ng motor, siya nga pala, ang unit natin ay Suzuki Thunder na 125. So ang problema nito, na-stock na siya, tapos hindi na siya umaanda. So ituturo ko sa inyo mga bro kung ano mga possible na dahilan bakit hindi na siya umaanda. Okay? So yun mga bro, bago natin umpisahan yung mga bago pala sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron po tayong mga video na mga i-upload. So tara! Yan mga bro, so bali ito yung motor na ito troubleshoot natin na hindi siya umaandar, na stock siya ng, hindi ko alam kung gaano katagal siya na stock. Yan, so syempre bago natin banatan to, papakita ko muna sa inyo mga bro. So wala din siyang battery ayan pag inom kasi natin, dapat ilaw yung neutral nya. Wala rin siyang busina. Tapos pag tinignan natin yung battery nya dito mga bro, ito yan. Ayan, yung battery niya durug-durug na. So wala na rin siyang tubig. Hindi kasi mga bro maintenance free. Dapat yung mga ganitong battery na check nyo at least every 6 months. Depende pa yung kung lagi yung ginagamit ang battery, push start, tapos meron kayong mga ilaw na malalakas. So kailangan na may maintenance or na check nyo na maayos yung battery. Kagaya niyan, tuyong-tuyo yan So may mga cell yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So every cell nagkakahalaga yan, nagkakahalaga. Equivalent niyan ay 2 volts. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 12 volts. Kaya siya 12 volts. Pero hindi yan na pag-uusapan pala natin. So bago natin ng bakbakan yan, pakita ko muna sa inyo mga bro. Ayan, yun mo. Sipain mo. Ayan, dito ka. Sipain natin. Pakita natin kung aandar ba siya or anong mangyayari. May kasama pala tayo ngayon. G. Ayan. Yan. Yan. Wala. Okay, wag mo na pilitin at baka masira. So, unang step na gagawin natin dyan mga bro, i-check natin kung malakas ang kuryente. So, basic troubleshooting muna tayo mga bro. So, tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Hindi, tanggalin mo muna. Ayan. Ayan, tanggalin mo rin to. Ako muna yung cameraman ngayon, okay? So, ako hawak. So, pagka ayaw umandar mga bro ng isang motor, siya nga pala, bago din ang karburador nito. Ako rin na nagkabit nito nung isang araw. Kinabit ko yan, hindi pa rin umaandar. Akala ko karburador lang. Sabi ko dun kay bro, kay Brad Jeep, babalikan ko na lang kasi kailangan mahaba-haba yung oras ng pagtutroubleshoot. So ngayon, i-check natin. So wala na sa karburador ang problema. Ito pala yung pinagpalitan natin mga bro. Asan na yung cab? Ito yung lumang karburador. So Mikoni yan. Mikoni rin yung binili ko na Mikoni rin yung bago na binili ko. So nasa 1.2. Ayan, nasa 1.2 ang pares niyan mga bro. So kinabit ko, ayaw pa rin umandar. Kaya ngayon magtutroubleshoot tayo kung bakit ayaw niya umandar. So tapos na tayo sa karburador, wala doon ang problema. Pero minsan pag ayaw umandar ng isang motor mga bro, sa karburador or sa fuel system, nandyan yung carb, yung mga jettings, yung hose, yung tanke, yan mga possible na i-check nyo. Pero sa ngayon, dito muna tayo mag-check sa kuryente nya. Basic muna ito mga bro, dito tayo sa basic. Guys, i-kick mo. Kailangan naka-on Ayan, naka-on. Okay, check mo. Diba? Ayan, kita nyo mga bro. May nalabas, isa lang. Ayan, isa pa. Wala. Uy, mayroong isa. Pero hindi normal yun mga bro na isa lang ang lumalabas na kuryente. Hindi po normal yun. Ayan, so possible na sira nito. Pagka-kuryente naman mga bro, possible yung ignition coil, possible yung CDI, possible naman yung pulser. Yan yung mga i-check natin kasi mahina yung kuryente niya. So mayroon pinadala dito si bro na CDI. Ayan, so galing dito sa Suzuki. Ang galing pa ng Suzuki yan, oh. Ito yung ating part number.
Ayan. So galing mismo ng Suzuki. So ibig sabihin, mayroon nang iba dito na nakakabit. Tanggalin mo yung tangke. Tanggalin mo yung tangke. Yan. Tanggalin mo yung tangke mga bro. Meron dalawang tornilyo lang. Sige, diretso na. Yan. Oh, yan. Sabi ko sa inyo mga bro. So iba na yung nakalagay na CDI. So para mas mabilis yung troubleshooting natin. So meron akong video nito mga bro. Ano? Hanapin nyo yun sa Suzuki. Para sa mga naka-Suzuki Thunder na 125. Meron akong video yung wire connection ng CDI at ng regulator rectifier at ng stator. Meron po tayong video nyan. So ang gagawin natin para sa mas mabilis na troubleshooting, ano, kung meron kayong spare na CDI, kunin mo yung CDI. Ngayon, salpak natin. Yan, salpak natin. Yan, salpak natin muna mga bro. Tapos meron pa namang gas yan. Oh. Ayun, oh. So susubukan ulit natin. Subukan mo. Check natin mga bro kung mayroong kuryente. Ayan, tingnan natin kung mayroong kuryente. Sapa. Hoy, yan yung sinasabi ko. Sapa. Oh, di ba? Sapa. Oh. Mas malakas siya. Di ba? Ayan, oh. Ayan. Sapa, kasan mo. Ayan, so mga tatlong kuryente. Tak, tak, tak. Ganun ang kuryente. Kanina, mga dalawang sipa mo, isang kuryente lang ang lumalabas. Okay, so try muna natin. Okay, balik mo. Balik mo muna. Okay, pihitin mo. Hindi, pihitin. Yan. Hindi, paikot lang siya. Yan. Okay na, okay na, okay na. Ayan. Tapos, wait. Masakit to. Okay, so naka-on. Ayan, subukan muna natin. Okay. Uy. Parang aandar na. Tapa. Tapa. Uy, ayaw umandar. Sige pa. Ay, subukan natin i-choke para maging rich. Apa? Sige. Wala. Wala. Ayaw. Ayaw pa rin. Okay, dahil ayaw pa rin mga bro, check naman natin yung spark plug. Check natin mga bro yung spark plug ha. Sige, tanggalin mo. Ayan. Step by step muna tayo mga bro. Kasi nakita na natin yung papunta ng spark plug malakas. Ngayon, i-check naman natin yung mismong spark plug. Ganun yan mga bro yung pag-troubleshoot, ano? Hindi tayo mag-shortcut para mahuli natin ang sira. Kasi pagka bumili kayo ng mga pyesa, hindi naman yun ang sira, abay, sayang ng pera. Kagaya nung, yan, Rex mixture na nga. Kagaya nung pumunta sa akin na TMX. 3 sida yan pinabili sa kanila. Tapos yung troubleshoot ko, hindi naman yun ang problema. Ayun. Ngayon, nahugot natin yung spark plug. Ang tatak ng spark plug mga bro ay, ayun o. High action. Iwan ko lang kung maganda to. Okay, ilagay natin dito sa cup. Ilagay mo sa cup. Okay na. Okay na. Yan. So, pagka inilagay nyo sa cup, parang hindi naman nakasal. Itama. Itama mo. Tabi niya eh. Isang ano lang yan. Hindi naman pinipihit yan eh. Isang salpak lang. Yun. Okay. Oh, yan. So ngayon, ang gagawin natin mga bro, didikit natin dito sa body. Check natin yung spark nya. Sige. Sige, sipa. Ay, wala. Ito. Sapa. Ayan o, wala. Naka-on ba? Oo. Sige, on mo. Yan, sapa. Ay, wala na mga bro. Isang palatandaan, dahan-dahan lang. Isang palatandaan mga bro, na sira na ang spark plug. Kapag ka, side lang. Isang palatandaan mga bro, na sira na ang spark plug. Kapag ka yung spark na, hindi na dun sa center electrode, tsaka sa pinakatip nya, hindi na yan dyan. Lumalabas siya dito na sa gilid. Ayan, hindi na siya lumalabas dyan sa gitna. So, pansinin nyo mga bro. Okay. O, di ba? Pansinin. O, di ba? Nasa labas na. Okay. Ayan. Nasa labas na mga bro. Ngayon, hindi talaga aandar yan. Kung aandar man yan, hindi nyo maitutuno. Tapos, kapag ka-umandar yan, yung mga pasirang spark plug, pumuputok, tapos, nagiging rich. Nagkakaroon ng maraming carbon deposit kasi yung gasolina na sinusupply ng ating karburador, hindi niya na kayang sunugin kasi ang spark niya pangit na. Ganun yan. So ngayon magtatry tayo ng ibang spark plug. So may mga dala na ako mga brong sample kasi pa nagto-troubleshoot tayo, may mga dala na akong mga pwedeng pamalit. Ayan, long tip mga bro yung ano nito. Ayan, so ilalagay natin ng CR8E. Ayan. Okay, so CR8, so resistorize yan mga bro.
Resistorize spark plug yan. Yan. So, ngayon, ikabit naman natin. Subukan natin yung bago. Good. Ayan. Check natin mga bro yung difference between the two spark plug. Check nyo. Oh, di ba? Isa pa. Oh. Kaso, ikabit ko nga ulit. Sipain mo ng daan-daan lang. Yung hindi mag-vibrate ang motor para makita nila. Yun. Isa pa. Yun. Isa pa. Yan. Kung mapapansin nyo mga bro, yung kaibahan ng spark plug nito, ito kung mag-spark siya, take note mga bro, bago pa ayan o. Take note, ang spark plug niya, yung tip niya, malaki pa. Kumbaga, mataas pa. Halos parehas nito. Halos wala pang ano. Pero ang kaibahan nila, yung spark nito, sabog na. Hindi na siya dito sa gitna. Nandito na siya sa labas, nag-i-spark. Ito naman, sintro na sintro. Ngayon, susubukan natin. Subukan natin mga bro ikabit to. Ayan. Okay. Tamang higpit lang yung pagka humigpit, okay na yan. Huwag mo na pirasahin kasi minsan nalulost thread ng spark plug. Ayan mga bro, mahigpit na. Ngayon subukan natin. Ayan. Sipa. Sige. Sige. Uy. Kita nyo yan mga bro, mandar daw. Mataas lang ang minor niya, pero mandar na. Diba? Yan. Bababain natin ang minor mga bro, ito lang yan. Yan mga bro. Baka umandar na yan mga bro. Diba? So ganun lang mga bro yung pagto-troubleshoot ng motor na ayaw umandar. Ayan, wala nang gas. Try mo yung ikabit yung Try mo yung ikabit yung tangke muna. Alright. Napakalupit. Ayan, temporary. Temporary mga bro Ako na. Temporary muna. Pinutol mo? Ayan. One click na to. Ayan. Tapos i-on natin. Ayan. Uy. Okay, game. Start. Yeah, huwag mo nagasan. Dahil lumandar na mga bro. Kaganda ng andar Diba? One click na siya ngayon. Tapos medyo malagatik lang. Baka sa tune up lang ito mga bro. Pero umandar na siya. Basta ganun lang mga bro yung pagtutroubleshoot ng motor na ayaw umandar. Mga basic lang. Kuryente. Nandiyan yung spark plug, CDI, pulser, ignition coil. Tapos gasolina, carburetor, mga jettings, tangke, tsaka yung fuel hose. Tapos ang panghuli yung i-check yung compression. Nandiyan naman yung ating piston, yung block, yung mga barbula, yung cams. Kapag ka na-check nyo lahat yan, sigurado aandar ang motor mga bro. Yun Ito pa nga, patay natin. Game, start ulit. Check natin kung gaano kabait siya. Hard start daw ito Uy, 2 kick lang Gusto ko mga 1 kick. Ito pa. Game. Gusto mga 1 kick para maganda. Napakalupit, napakaangas. So siguro mga bro, hanggang dito lang yung video natin So ulit, shoutout kay Bro Jeff. Yan bro, bali umaandar na, kunting na lang. Kailangan mabilihan ng battery para matrouble natin yung starter motor kasi hindi gumagana yung starter motor nito. So sa ngayon umaandar na po yan. Ayan, pwede natin i-test drive yan, pero hindi na. So hanggang dito lang, magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi.